Alyansa sa bagong Pilipinas. Alyansa sa bagong Pilipino. Alyansa sa bagong Pilipinas. Alyansa para sa bagong Pilipino. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Admin Rich. Yan. Admin Rich po, commentarista. Kamusta po kayo? Yan. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Admin Rich, commentarista. Napakatagal ko po na hindi po ako nakapag-live dito sa TikTok. Palagi po akong pinapadalahan ng notification ni TikTok at sinasabihan na mag-live. Pero hindi po talaga ako nakakapag-live dahil sa sobrang busy. Pero ngayon sabi ko, mag-live nga ako. No? So yan, pinindot ko lang ang button at ngayon ako ay naka-live na. No? So live po tayo. So, ewan ko ba, di talaga nakapag-live sa TikTok, no? Dahil nga, busy. Yan. Pero mga kaibigan, syempre, hindi natin pwedeng kaligtaan ang mag-live, no? Kapag wala po ako sa TikTok, ako po ay laging nasa aking YouTube channel at doon po ako nagla-live, no? So, pag-usapan lang natin sandali mga kaibigan, napaka-ikli lang ng ating live ngayon, no? So, pag-usapan lang natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. So, kahapon nga po mga kaibigan ay pumunta po kami sa Camarines Sur, no? Camarines Sur, pumunta po kami kahapon doon po sa bayan ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Pumunta kami kahapon mga kababayan at kami nga po ay nangampanya, no? Camsur na amin pong na-interview mga kaibigan ay sumusuporta po sa alyansa. At napakarami po doon ang nagsasabi, 12-0 nga daw, no? Siyempre, ang nakikita ko po, dominant po doon mga kaibigan, no? Wala po silang ay ganito, kasi pink, ganyan, o dahil dilaw, no? Pero ang nakikita ko po doon mga kaibigan sa Camsur ay mas gustong iboto ng mga taga-Camsur yung senatorial bet ni PBBM. Siyempre, senatorial bet ni Leni, no? Pero dadalawa lang naman kasi ang kaunti lang naman kasi talaga yung masasabing kilala, no? Doon sa senatorial bet ng mga kakamping, no? Andiyan sina Kiko, andiyan sina Bamakino, pero dito po talaga sa alyansa, no, kay PBBM, dito po talaga kilalang kilala ng mga Filipino, kahit ng mga taga-Camsur. So nakita ko po mga kababayan, nung kami po ay nagtanong-tanong doon sa mga tao doon, nakita namin na pasok na pasok po, no? Pasok na pasok ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito pong dito po sa Camsur, no? Kitang-kita po natin na talagang yung mga Oragon ay susuporta po sila dito sa alyansa para sa bagong Pilipinas. At kita din po namin mga kababayan na parang sawa na rin po sila sa mga Duterte. Medyo sawa na rin po sila sa mga nangyari, no, nung mga nakakaraang panahon, sa panahon po ni Rodrigo Duterte, na nakita naman siguro nila na wala naman talagang maayos at magandang nangyari sa panahon ng dating Pangulo, no? Na nag-focus lang naman siya sa EJK at sa kanyang war on drugs, pero hindi naman naging maayos ang kanyang war on drugs. In fact, mga kababayan, ay kung ikukumpara po natin ngayon yung datos, no, ng mga nakumpiska na pulburon sa panahon ni Duterte at sa ngayon ay marami po talaga ngayong mga nakukumpiska. At marami din po ngayon na mga nahuhuli, mga malalaking tao. Samantalang doon po sa panahon ni Duterte ay puro lang po bibig, puro lang bunganga, no? In short, mga kababayan, puro yabang, no? Sa nakaraang administrasyon, mas marami pong yabang kaysa gawa. At kaunti ang accomplishment, pero napakarami pong mga pronouncement, no? Samantalang ngayon, walang yabang ang ating Pangulo, hindi nga nagyayabang ang Pangulo natin tungkol sa kanyang war on drugs, hindi siya nananakot, no? Pero eto, lumalabas na lang mga kababayan na talagang very successful po ang war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita naman yan sa mga datos mga kaibigan, no? Na napakarami yung mga nakukumpis
nakukumpis ka ngayon ng mga droga at talagang mas high value, mga kaibigan, no, na mga dekalibre, na mga bigatin, no, high value, dekalibre, bigatin pa, no, na mga personalities na involved dito sa pulburon, no, mga illegal na pulburon. At sila po, mga kaibigan, ay nahuhuli at talaga namang marami sa kanila nakakulong, ang iba naman ay napadeport na, no? So, kitang-kita natin, mga kababayan, yung nakita ng mga tao at na-evaluate din ng mga tao na, oo nga, no, sa panahong yun, past administration, mukhang nabudol talaga tayo kasi yung mga naipangako noon ni Duterte ay hindi po niya natupad. Yung sinabi niya na tutuldukan niya ang droga, ang kriminalidad, ang korupsyon in just 3 to 6 months ay hindi po niya natupad. Kita niyo, mga kaibigan, na talagang natapos na lang, no? Natapos na lang yung kanyang termino pero hindi pa niya natutupad yung kanyang pangako. So, dito po, kitang-kita po natin na ang mga Filipino po, no? Ang mga Filipino po ngayon ay hindi na po nagpapaloko. At ayaw na pong magpabudol sa nakaraang administrasyon, no? Sa mga pronouncement po ng nakaraang administrasyon na kesyo tutuldukan yung korupsyon, yung droga, kriminalidad, pero hindi naman talaga nagawa, no? So ngayon po, mga kaibigan, sa panahon po ng ating Pangulo, BBM, ay kitang-kita natin ang talagang tunay na pagbabago. Ngayon po sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? So, ayan po, mga kaibigan, sandali, bakit ba nag-iiba-iba itong aking effect? Parang nag-automatic siya, no? Saglit. Nag-automatic yung aking effects, no? Yan. Nag-iiba-iba. Ano ba yan? Yan. So, ayun, mga kaibigan, tuloy po natin yung ating talakayan, no? So, naramdaman po namin na pagpunta po namin sa Kamsur, talagang napakainit ng hindi lang ang panahon, no? Kundi napakainit po ng pagtanggap ng mga Bicolano sa alyansa para sa bagong Pilipinas, no? So, pangalawa po, mga kaibigan, meron po kaming natanong tungkol doon sa impeachment, no? Kung ano bang kanilang komentaryo dito sa impeachment nga po ni Sara Duterte. So, doon po sa akin natanong, ayaw lang po kasi niyang magpa-video, no? Parang nahihiya sila, hindi natin alam kung ano ba talagang ganun, shy lang ba talaga sila sa camera o sila ay natatakot, no? Pero ito po, mga kababayan, yung madalas na sinasabi doon na gusto po nilang malaman din, no? Gusto po nilang matuloy po ang impeachment kasi talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, no? Kung gusto nilang makita, no? Di umano, ito po yung sinasabi nila, gusto po nilang makita kung paano sumagot ang Vice Presidente. Gusto po nilang makita, no, mga kaibigan, yung sagot po ng Vice Presidente tungkol dito sa mga issue. Kasi yan po kasi talaga ang na-miss ng tao, yung pagsagot ng pangalawang Pangulo. Dahil alam naman po natin, mga kaibigan, sa dami po ng investigasyon na nangyari, no, dyan po sa Senate at saka sa House of the Representative, mga kaibigan. Sa Senate muna yan tapos napunta sa House, no? So, sa dami po ng mga investigasyon at ini-invite nga po, no, si BP Sara at yung kanyang mga empleyado, pero yan, nagre-resist at minsan pumunta siya pero hindi siya nag-take ng oath. Minsan naman pumunta siya pero ang ginawa lang niya ay tuligsain at sira-siraan ang mga kongresista. So, hindi talaga siya sumasagot doon sa mga tanong sa kanya. So, yan po talaga ang gusto ng taong bayan, yung makita nila ang ating Vice Presidente na sumasagot kung paano niya sagutin itong mga issue na binabato sa kanya. Kasi, di ba, madali lang naman yan, mga kaibigan Kung wala kang kasalanan, kung alam mo na malinis ang iyong konsensya, sasagutin mo yan. Kung alam mo na wala kang kasalanan at malinis ang konsensya mo, baka ikaw pa ang talagang mag-volunteer na talagang pumunta at i-present mo yung sarili para makapaghain ka ng mga matitibay na mga ebidensya. Pero nakita naman natin, mga kaibigan, no? Kahit nung inimbitahan siya sa NBI, hindi siya pumunta. Pangalawa, inimbita na naman siya sa NBI, hindi na naman siya pumunta, di ba? Nung inimbita siya dahil pinagpapaliwanag siya tungkol doon sa kanyang ginawa na pagbabanta sa ating Pangulo na ichuchugi kay F. Elisa at saka kay Speaker Martin,
pero hindi rin siya pumunta sa NBI 2 beses. So, makikita natin mga kaibigan, no, na talagang itong ginawa na ito ni Sara Duterte ay nagpapakita na mukhang meron siyang itinatago at mukhang meron siyang kinatatakutan. Kasi kung tingnan nyo mga kaibigan, kung ating gagamitin yung madalas na sinasabi nila noon sa mga kababayan natin na ayaw ng war on drugs, madalas nilang sinasabi, ay yung mga, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Diba? Yan yung madalas nilang sabihin noon, kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot sa war on drugs ni Duterte? So ito naman masasabi natin mga kaibigan, ibabalik naman natin ito sa BP, no? Na kung wala ka namang kasalanan at wala ka namang itinatago, bakit ka matatakot na humarap? 'Di ba? At tingnan niyo guys, kung wala kang kinatatakutan at kung wala kang itinatago, bakit kailangan mong pumunta sa Supreme Court para hilingin na ipawalang bisa ang impeachment sa iyo? 'Di ba? Kita mo mga kaibigan, nagkaroon na tayo ng maraming mga impeachment cases sa mga nagdaang panahon, no? So, nandiyan pa nga kay CJ Corona, kay Erap Estrada, no? Pero sila po ay humarap, 'di ba? Hinarap po nila 'yan, mga kaibigan, at hindi po sila gumawa ng paraan para harangin yung impeachment na 'yan. Pero ngayon, sa panahon po ni Sara Duterte, ni VP Sara, ay marami po silang ginagawa para harangan po itong impeachment. At personal pa na pumunta si VP Sara sa Supreme Court para lang humiling na talagang ipawalang bisa ang impeachment na to. At ginagamit po niya yung technicalities. Katulad po ng ginawa niya noon nung pumunta po siya sa Congress, na ginamit po niya yung napakaliit na loophole para po sabihin na ay hindi naman ako witness, hindi naman ako witness, resource person ako. O, di ba? O, ginamit po niya yung napakaliit lang po na butas para po hindi po siya makapag-take ng oath. Ano lang yan simple lang Kung wala kang kasalanan, bakit takot ka mag-take ng oath? Ganun lang yun kasimple, mga kababayan. Kung walang kasalanan, hindi ka matatakot na mag-take ng oath dahil ang natatakot lang po na mag-take ng oath ay ang mga may kasalanan. Diba? So, ayan po mga kaibigan, no? Atin pong ini-instill yan sa utak ng mga tao, ng mga Pilipino, para po ibalik po natin yung madalas nilang sinasabi noon sa mga Pilipino na ayaw ng war on drugs. Madalas nilang sinasabi na ay, may kasalanan kayo, kaya kayo natatakot. So ngayon, sasabihin po natin sa kanila yan, na kung wala kang kasalanan, VP Sara Duterte, humarap ka sa trial. Humarap ka sa Senado para ikaw ay matry sa impeachment court. At huwag mong pipigilan dahil ang impeachment ay isang proseso ng demokrasya. Na sabi nga natin, ito po ay legal, nakalagay po yan base po sa ating 1987 Constitution na ang mga Pilipino, ang mga tao, mga kaibigan, kapag meron tayong nakikita ng mga government officials na merong mga anomalya, ay meron po tayong karapatan para tanggalin ang mga government official na yan through impeachment. At yan po ay nakasaad sa ating 1987 Constitution. Ang sabi ko nga mga kaibigan, kung ayaw pala nila ng impeachment, kung sa tingin naman pala nila ay hindi dapat na magkaroon ng impeachment, edi sana binago na lang nila ang Constitution ng Pilipinas nung panahon ng tatay niya. Binago na lang sana ni Duterte, di ba? Para tinanggal na lang sana ang part na yan ng impeachment. Kasi po, ang impeachment po ay parte ng demokrasya ng ating demokratikong bansang Pilipinas. Di ba? So, hindi po nyo pwedeng sabihin na, ay, binoto yan ng 32 million, pagkatapos tatanggalin nyo lang. Hindi ganun Hindi po ganun yun. Hindi ganun ang katwiran. Dahil unang-una sa lahat, yung 32 million na yan ay hindi na po yan 32 million. Dahil marami po ang talagang nag-withdraw na po ng support kay Sara Duterte. Guys, sa totoo lang yung 31 million na bumoto kay Sara Duterte, kami po yan, mga loyalista at mga Marcos supporters. Kaya madalas ko nga sinasabi, ang natira po kay Sara Duterte ay wala pang 1 milyon, no? Wala nang 1 milyon ang natirang boto sa kanya dahil sa amin po yan, 31.6 million. Solid po yan, pro Marcos. Ayan po yung mga loyalista at mga Marcos supporters, no? Solid po yan, mga kababayan. Kaya, titingnan natin, wala pang 1 milyon ang natitirang boto para kay Sara.
Duterte, no? So, eto po ay ating demokrasya at kung talaga pong siya ay walang kasalanan, humarap siya. At tingnan po natin kung kaya niyang panindigan yung kanyang mga sinasabi. Tingnan po natin kung kaya niya na patunayan na ang mga aligasyon patungkol sa kanya ay hindi totoo. 'Di ba? Ang mahirap po kasi sa mga DDS, mga kaibigan, mahilig po sila na maglabas ng mga fake news at mahilig po sila mag-akusa sa mga tao. Lalong-lalo na, paborito po nilang inaakusahan ng ating butihing Speaker Martin Romualdez, pero mga kaibigan, wala po silang ebidensya. Maraming laway, maraming akusasyon, pero wala namang ebidensyang maipakita. Yan po ang problema sa mga DDS, mga kaibigan. Sila po ay talaga namang mga, ano ba tawag dito? Mga fake news, no? Fake news peddler po sila. At yan lang po ang kanilang alam, no? Kaya, mga kaibigan, ano ba yan? Ano yan? Yan. Pin. Okay. Guys, yan. So, ayan po mga kaibigan, no? Ayan ang nakikita natin na ang itong mga DDS, mahilig po sila yung ad hominem yan. Kapag hindi ka nila kinakaya, kapag hindi ka kinakaya sa argumento, sasabihin sa'yo, pangit ka. Sasabihin sa'yo, ay ang pangit mo naman, ay ganito, no? Ad hominem, mahilig po silang manira, mahilig po silang mamintas, mahilig po silang umatake below the belt kapag hindi ka na nila kinakaya, no? Hindi po nila kayang makipag-argument ng matalinong argumento. Yan po yung mga DDS. Hindi nila kayang sumali sa matalinong argumento. Sila po ay para lang sa mga paninira, mga ad hominem, mga puro lang assassinate, no? Character assassination, ganyan po ang hilig ng mga DDS. So sila po masyado ay parang ang dumi po nilang maglaro sa politika, no? Napakadumi. At hindi naman tayo magtataka dahil yan po naman ang kanilang nature. Dahil yan po ang natutunan nila sa kanilang mga idolo, no? Na magtanim ng ebidensya, magtanim ng intriga. Remember, si Duterte po, nung siya ay fiscal, mga kaibigan, inamin po niya na siya po ay sanay na sa pagtatanim ng intriga at sa pagtatanim ng ebidensya, no? So, yan po mga kaibigan ang katotohanan. Kaya, eto nga mga kaibigan, no? Tuloy po natin, ito pong impeachment na ito ni Sara Duterte ay majority ng mga Filipino ay gusto na po na umpisahan ang trial para malaman na natin kung ano ba nangyari, no? So, hindi po maaring hanggang ganito lang yan dahil, mga kaibigan, hindi po biro ito. Ito po ay 7 articles of impeachment po ito at hindi po ito biro, no? Ito po ay mga akusasyon na talaga namang matitindi na akusasyon, mga kaibigan, no? Isa na dyan, yung bribery, no? So, yan, kitang-kita mga kaibigan, yung bribery na yan, yung pagbibigay niya ng mga white envelope doon sa mga high-ranking officials ng DepEd, katulad na lang ni Yusek Mercado, diba? Na binibigyan siya consistently ng 50,000 for 9 months. At yung iba pa na umamin din, mga kaibigan, no? So, hindi po ito basta-basta. At sabi nga, pasok ito sa plunder. No, kung titingnan natin, kasi umabot po ito sa umabot po ito sa ang nagasta po, no? Umabot po sa 612, mga kaibigan, no? 612 million confidential funds. Pero confidential funds lang yan, guys, Iba pa yung mga anomalya at mga katiwalian na nakita sa DepEd at maging sa Office of the Vice President. Kaya napakarami po talagang issue na dapat na sagutin itong si Sara Duterte. Napakaraming issue, mga kababayan. Kaya eto mga guys, no, kailangan pong talagang tutukan na ito ng Senado. Nang sa ganun, mga kaibigan, ay makita na ano ba talaga ang nangyari, no? So, ang sinasabi po madalas ni Sara Duterte, hindi daw niya pwedeng disclose, no, dahil daw ito daw ay confidential. Pero mga kaibigan, no, ano pong sabi ng dating Commissioner Heidi Mendoza, mga kaibigan? Dating commissioner ng COA na si Heidi Mendoza, na ang sinasabi po niya, mga kaibigan, ay
Ito pong si Sara Duterte ay obligado po siya na maglabas ng listahan, mga kaibigan, ng mga tunay na tao at obligado po siya na sumagot sa Kongreso. Yan. Yes guys, dahil meron pong oversight power ang Kongreso, no? So obligado si Sara Duterte na sumagot sa Kongreso. Yan po ang sinasabi ng dating COA Commissioner Heidi Mendoza, no? Ito pa nga po mga kaibigan, ang sabi po ni Heidi Mendoza, meron niyang aliases na tinatawag. Pero kailangan ibigay mo yung listahan ng mga real names, tunay na pangalan ng tao at yung kanilang mga aliases. Pero wala nga pong maipakita, di ba? O just recently, may lumabas na naman. Ayun, si Xiaomi. Si Xiaomi, bago na naman yun, mga kaibigan. Grabe. So, kitang-kita natin yung, yung pag-iimbento ng mga pangalan ng mga tao na hindi naman nag-e-exist dahil nung chinek po sa PSA ay wala pong birth certificate, walang death certificate at wala ding marriage certificate. So, kitang-kita na ito po ay talagang mga gawa-gawa at imbento ng mga tao, no? So, doon pa lang mga kaibigan ay kitang-kita na natin na ito ay talagang merong anomalya. At marahil ito yung dahilan kung bakit itong si Sara Duterte ay humihiling na pigilan ng impeachment. Dahil lalong-lalo na mga kaibigan, kapag natuloy na po ang impeachment court, ang impeachment trial sa Senate ay mabubuksan ng kanilang joint account ni Digong at malamang sa malamang mga kaibigan ay yung sinasabi po ni dating Senator Trillanes na merong mga naguhulog, no, na sa accounts na yon, may mga naguhulog na mga drug lords at makikita nga po ang mga drug money na yan na nire-receive ng dating Pangulo at ni Vice Presidente Sara Duterte. At sa pa mga kaibigan na makikita din yung mga transactions ng mga withdrawals. So, ito po, kapag natuloy na pong impeachment at ito ay nabukusan lahat, mga kaibigan, wala na pong reason para yung kanyang mga kaalyadong senador ay talagang mag-say no to impeach Sara Duterte dahil makikita po yan ng taong bayan. Dahil ite-televise po ito mga guys, makikita po ito ng buong mundo. At kung sino man yung mga magsisave kay Sara Duterte ng mga senador, yung mga senador dyan na isi-save si Sara at boboto ng no, mga kaibigan, sila po ay tutuligsain ng mga tao dahil lalabas po ang mga ebidensya. At pag lumabas ang mga ebidensyang yan, hindi yan maaring itago mga kaibigan at talaga namang kukuyugin ng taong bayan itong mga senador na ito nang boboto ng no to impeach Sara Duterte. Lalong-lalo na kapag lumabas na yung mga bank accounts na yan na sinasabi ni Trillanes na diyan di umano naglalagak ng pera yung mga drug lords. Diba? At remember mga kaibigan, yung sinasabi ni Sara Duterte, mga kaibigan, meron pong interview sa kanya. Nandito po yan sa TikTok ko. In-interview po siya. At mismo siya mga kaibigan ay nagsabi, no? Sa kanyang bibig mismo, sinabi niya na, ay yung mga bank accounts na yan, totoo yan, maraming bank accounts yan. O, diba? Sinabi niya. At nung lumabas yan, nung lumabas daw yun sa social media, paratang nga, no? Pinuntahan daw niya isa-isa yung mga bangkong yun. At ang sabi pa niya mga kaibigan na, nandun talaga yung mga bank accounts na yan. Kaya lang, hindi ko alam kung paano napunta doon at hindi rin alam ng bangko kung paano napunta doon. My God! Guys, hindi tayo isinilang sa nakaraan. Hindi tayo mga ob-ob at hindi tayo mga bugok. Alam naman natin na ang mga bank accounts ay hindi po yan basta-basta lang na parang kabuti na sumusulpot. Kailangan, para makapag-open ka ng bank account, syempre, kailangan yung signature mo. O, pipicturan ka pa, nandun pa yung mga credentials, ilalagay dyan yung mga data mo. Hindi naman basta-basta na nakakapag-open ng bank accounts, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi po ni Sara Duterte na hindi daw niya alam kung paano napunta doon yung mga bank accounts at pati daw yung mga bangko, hindi daw nila alam paano napunta doon yung bank accounts, mga kaibigan. That's a big, big lie. Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, katulad ko ako, may mag-akusa sa akin, oy, marami kang bank account sa ganitong mga bangko. Tapos, alam ko marami.
No? Alam ko na marami. At nakapag-withdraw pa ako. No? Katulad kay Sara Duterte, nakapag-withdraw siya. Pagkatapos sasabihin ko, ayo po, marami talaga yung mga bank accounts na yan. Pati yung mga transactions, nandyan yan. Pero hindi ko alam yan kung paano napunta dyan. Tsaka hindi rin alam ng bangko paano napunta doon. Maniniwala ba kayo na nagkaroon ako ng maraming bank accounts na hindi ko alam? At maniniwala din ba kayo na nag-withdraw pa ako ng malaking pera pagkatapos sasabihin ko, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganyang transactions? Maniniwala ba kayo? Ano natin, baliktarin natin kayo. Halimbawa kayo yung mga nanonood ngayon, sasabihin nyo, ay oo, marami akong bank accounts. Tsaka, totoo yun, may mga transactions doon. Pero hindi ko alam paano napunta doon yung mga bank accounts at tsaka hindi ko rin alam paano napunta doon yung mga transactions. Sa tingin nyo, may niniwala sa inyo mga tao? Hindi. Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi tayo maluloko ni Sara. Hindi tayo maluloko ni Sara Duterte. No? So, tingnan, gusto nyo ipakita ko sa inyo yung certain video na yun? Nandito yan sa TikTok. Kaso, ayoko nang magkalkal eh. Nandito yan mismo sa aking TikTok account. Yung video na yan na sinasabi ni Sara Duterte na totoo daw yung mga bank accounts na yan, marami daw. At totoo din daw yung sinasabi na transactions. Pero hindi daw niya alam paano daw napunta doon. So, kitang-kita, no? Halatang halata na nagsisinungaling. Ay, nako. Mga kaibigan, kahit naman magsinungaling siya, lalabas naman yung mga paper trail. At syempre, sa history ng bangko, lalabas yan mga kaibigan, no? At ititrace yan syempre. So, malalaman talaga yan. Kaya nga, nagkukumahog na, nanginginig na sa takot si Sara at ang kanyang kampo. Nanginginig na sila ngayon sa takot. At ginagawa nila ngayon ang lahat ng paraan para labanan itong impeachment para hindi matuloy. No? So, ayun mga kaibigan, no? At isa pa, itong pagbabribe niya, no? Kina Yusek Mercado at doon pa sa ibang mga DepEd officials, ito po ay malinaw na bawal at labag sa batas, no? Bribery po yan. So, nangungurap ka ng opisyales. Kinukurap mo ang iyong mga opisyales. So, yan ba magandang gawain ng isang DepEd official at ng isang vice-presidente? My God, vice-presidente pa lang ganyan ang nagagawa. Sa bagay, maraming mga kumakalat na mga balita na di umano yung ginawa niya sa DepEd at yung ginawa niya sa OBP ay matagal na niyang ginagawa yan nung siya ay mayor pa ng Davao City. And in fact, mga kaibigan, yung Davao City naging ghost capital of the Philippines. No? Yung Davao City, the municipality of Davao City, naging ghost capital of the Philippines. Kasi nga, ang daming ghost employee. Diba? Tapos, nung naging DepEd Secretary siya, dumami naman ang ghost students. So, mahilig talaga sila sa ghost. Kasi nga, pag sinabing mong ghost, sumusweldo yung mga yan, pero wala naman. Hindi naman mga totoo. So, saan napupunta yung pera dyan? Alam na this, di ba? Kung saan napupunta. Napupunta yan sa mga packet. Kaninong packet? Alam na this. Alam na natin kung kaninong packet napupunta. Diba? So, mga kaibigan, isa pa nga, yung tungkol nga sa milyon-milyon, mga kaibigan, na mga computer, no? Mga computer, mga laptop, desktop and laptop, mga kaibigan, na halos masira na kasi nakatenga. Diba? Panahon din ni Sara Duterte. Pero nag-start yan, mga kaibigan, sa tatay niya. Panahon ng tatay niya, no? Doon kay DepEd Secretary Briones. So, expected natin kapag si Sara Duterte na ang naging DepEd Secretary, aayusin niya lahat yan.
Oh, gagamitin natin yung kanyang statement, if you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education. Pero binigyan siya ng halos 1 trillion, pero hindi naman niya na-solve ang problema sa DepEd, di ba? Almost 1 trillion ang binigay sa kanya, mga kaibigan, pero hindi niya ito na-solve, no, yung problema sa DepEd. So, kitang-kita natin, mga kaibigan, na talagang very incompetent, no? Pagkatapos nagbabalak pa siya na maging presidente ng Pilipinas. Nagbabalak pa, mga kaibigan, na tumakbo sa 2028 na kung titingnan natin, DepEd nga lang, hindi mo pa maayos. Oh. DepEd lang hindi mo pa maayos. Pagkatapos gusto mo pang bumalik sa pagka-presidente. Ma'am, bakit gustong bumalik ng mga Duterte sa Malacanang? My hero. Okay, my hero, kaya sa tingin ko, no, kaya gustong bumalik ng mga Duterte sa Malacanang. Siyempre, para bumalik po yung kanilang unang-una power. Pangalawa, yung control po nila sa buong Pilipinas. At pangatlo, mga confidential funds, alam naman natin yan, di ba? Given na po yan. Kasi lalong-lalo na ngayon, mga kaibigan, kailangan nila makabalik sa pwesto dahil alat na po yung China sa Pangulo natin. Galit na po ang komunistang China sa Pangulo natin dahil hindi po nila matupad yung kanilang gustong pang-aangkin sa West Philippine Sea. At alam nyo ba, mga kaibigan, ang Palawan pala. Guys, ang Palawan ay naangkin na rin po ng China. Mga kaibigan, no? Na since 2019, mga kaibigan, sa panahon ito ni Digong 2019, doon mga kaibigan, doon pala nag-start na naglabas itong media, mga kaibigan, no, ng China na sinasabi na ang Palawan ay sakop ng China. Panahon ni Duterte, mga kaibigan. At dyan po inilagyan nila yung sa kanilang 9-dash line, ano na nga daw ngayon 11, mga kaibigan, no? Nilagyan na po nila yan ng red sa kanilang mapa at inangkin na po nila mismo yung Palawan. Na alam naman natin na ang Palawan ay sa Pilipinas yan. Diba? Pero ito po ay kanilang inaangkin sa pamagitan po ng kanilang historical basis na tinatawag na pagdating nga po sa UNCLOS, United Nations on the Law of the Sea, ay hindi po ino-honor ang mga historical basis. No? Kailangan po ay kung ano yung isinet na standard ng UNCLOS, yun po ang susundin. At ito pong Palawan ay talaga pong nasa atin yan, nasa mapa po yan ng Pilipinas at hindi ng China. So, ganyan po, mga kaibigan. Kaya nga, ang sabi ko kanina, i-prevent po natin na kailangan wag po manalo ang mga pro-China candidate, ang mga pro-Duterte, ang mga PDP laban. Kailangan wag po silang makabalik sa katungkulan dahil ito po talaga ang aim, mga kaibigan. No? Kaya po, mga kaibigan, itong China talagang todo-todo ang suporta sa mga Duterte dahil ang mga Duterte po ay alam po natin, nakalin po talaga sila dito sa China. At ibinibigay po ni Duterte lahat ng gusto ng China. Lahat po ng hinihiling ni Xi Jinping, ibinibigay po yan ni Duterte. Diyan po, mga kaibigan, meron naman po may mga ebidensya yan di ba? Yung mga sinasabi ni Duterte na, tubig lang yan, ibigay natin yan, marami tayong tubig. Yung 2016 arbitral ruling, papel lang yan, lamukusin, itapon lang yan. Walang kwenta yan, hindi mahalaga yan, di ba? So, ganyan po ang sinasabi ni Duterte. At yung pronouncement po niya na maggawin na lang tayong province of China. So, yan po, mga kaibigan, no? Hindi na po natin kailangang dito kasi kitang-kita naman natin yan Napakarami po niyang pronouncement sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa kanyang mga press conference, talk to the people, na sinasabi niya na tubig lang yan, ibigay na natin yan sa China. Tubig lang yan, marami tayong dagat. At yung sinasabi niya na, gawin nyo na lang kaming province of China. At guys, ipinakita ni Duterte na yung kanyang mga pronouncement ay may katotohanan. Kasi kita nyo, ginawa po niyang legal ang Pogo. At mind you, mga kaibigan, alam niyo ba, mga kaibigan, na ang batas po, nag-uumpisa yan sa Kongreso. Doon po yan kinakraft, doon po yan pinagdilipatihan, at doon po rin yan,
na nagiging batas, no, yung mga bill na yan, at saka lang pipirmahan ng Pangulo. Pero anong nangyari? Sa pag-legalize ng POGO, mga kaibigan, anong ginawa ni Duterte? Si Duterte po mismo, mga kaibigan, gumawa ng sarili niyang batas, sarili niyang memorandum, sarili niyang batas para i-legalize ang POGO. Hindi na po siya nagkonsulta sa House of the Representative. Ibig sabihin, hindi po niya dinaan sa Legislative Department, hindi po dumaan yan. Diyan po sa Executive Branch, diyan po niya ginanap, mga kaibigan, ginawa ang pag-legalize ng POGO. Kaya kung titingnan natin, illegal po ang ginawa ni Duterte at maaari po siya doon na ma-impeach. Kaso nga, sa kanyang panahon, siya po ay super diktador at wala pong maaring mag-call out sa kanya. Dahil kung sino mang mga tao ang nagko-call out sa kanya, maaring ito ay bukod sa ginaganon niya. Kapag hindi niya ginanon, anong ginagawa niya? Iintrigahin, tataniman ng mga ebidensya, at pagkatapos ay tataniman ng mga kaso, katulad ng ginawa niya kay Leila de Lima. Kaya mga kaibigan, huwag na huwag po nating hahayaan na makapasok ang mga PDP laban candidate dahil sila po ay pro-China. Ang gagawin lang po nila ay susuportahan ang mga gusto ng China. At yan po mga kaibigan, ibibigay lang nila ng bonggang-bongga ang Palawan. Mawawala na po sa atin ang Palawan. Mawawala na po sa atin ang Pilipinas. Magiging province of China na tayo. At dadami na naman dito ang mga POGO, pupunta na naman dito mga POGO, magkakaroon na naman tayo ng mga mayor na Chinese. Katulad na lang ni Alice Goh. Mga kaibigan, di ba ang sabi po ni Alice Goh, tinulungan siya nung past administration sa kanyang candidacy. Alice Goh, mga kaibigan, isang Chinese, hindi po siya Filipino, Chinese po siya, pero naging mayor. At kita niyo naman mga kaibigan, di ba, yung selfie nila, groupie nila sa bahay mismo ni Duterte, kasama pa yung ibang mga COMELEC, mga COMELEC official. So anong ibig sabihin nun? Alice Goh, may kasamang mga COMELEC official, nag-groupie sa bahay ni Duterte. Pagkatapos, after 2022 election, naging mayor si Alice Goh. So doon pa lang mag-iisip ka Kung ikaw ay isang Pilipino na may isip, mag-iisip ka na. Oo nga naman, nagkaroon tayo ng mayor na Chinese. At pinadami, mga kaibigan, pinadami nitong si Rodrigo Duterte ang POGO. Kasi ginawa nga niyang legal at pinadami niya. Dahil, mga kaibigan, pinagkikitaan niya ang POGO. Nakakakuha siya ng cash. Ito po ay nanggaling mismo sa bibig ni Harry Roque. Ang Pangulo, nakakakuha ng cash sa POGO from the mouth of his spokesperson, Harry Roque. Diba? Kaya yan, mga kaibigan, pinalaga na po ni Duterte ang POGO. At nagmula, mga kaibigan, nung nagkaroon ng POGO dito, lumaganap na mga kriminalidad, ang talamak na scamming, ang talamak na mga kidnapping. At di ba sa panahon din ni Duterte, yung 300 plus na mga nawawalang sabongero ay hindi na talaga nakita. Wala nang trace ng buhay, mga kaibigan. At sa panahon din ni Duterte, talamak ang kriminalidad at talamak ang droga. Di ba? Grabe mga kaibigan, sobra ang nangyari sa panahon ni Duterte. Kaya ang mga Pilipino ay gising na mulat na tayo, mga kababayan. Huwag na tayong boboto ng mga kandidato na pro-China, pro-POGO, nagtatanggol sa China, nagtatanggol sa mga Duterte. Huwag na tayong boboto sa mga ganyang klaseng kandidato. Dahil ang mga kandidatong yan ay hindi po makakabuti sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sila po ay magtatanggol sa interes po ng China. At ayon naman mga kaibigan sa latest survey na ang most of Filipinos ay naniniwala na dapat nga nating ipagtanggol ang West Philippine Sea. So ibig sabihin, mas maraming mga Pilipino ang naniniwala sa ating Pangulo na dapat nga nating ipagtanggol ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Kaya mga kababayan, doon sa mga hindi pa nakakapag-decide, huwag po tayong bumoto, huwag niyo pong iboto ang mga PDP laban, ang mga pro-Duterte, ang mga pro-China dahil wala po silang magagandang idudulot sa ating bansa. Pararamihin lang nila dito ang mga POGO, pararamihin lang nila ang mga illegal na aktibidades ng mga Chinese from mainland China, magkakaroon ng birth certificate, magkakaroon ng mga
magkakaroon ng Philippine passport, makakabili ng mga magagandang mga lupain dito sa Pilipinas katulad ng ginawa na lang ni Michael Yang at ng kanyang kapatid na si Tony Yang, 'di ba? Biruin mo mga kaibigan, no? Economic advisor ni Duterte, Chinese. Kaya naman, ang lahat ng ginawa ng kanyang economic advisor na si Michael Yang, ang lahat ng kanyang advices kay Duterte ay patungkol sa ikagaganda ng ekonomiya ng China at sa ikababagsak naman ng ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan niyo yung Parmali, di ba? Tingnan niyo yung ginawa sa Parmali. Oh, grabe at talamak na korupsyon sa PhilHealth, mga kaibigan, no? Yan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Kaya mga kaibigan, na sa panahon po ng botohan sa May 12, mga kaibigan, vote straight alyansa para sa bagong Pilipinas. At makakasigurado tayo na itong mga iboboto natin sa alyansa, mga kaibigan, para sa bagong Pilipinas ay hindi na mag-OJT dahil alam na nila ang kanilang mga trabaho sa Senado. Hindi po katulad ng itong mga PDP laban na talaga namang grabe, mga kaibigan, no? So, pagdating po sa PhilHealth, mga kababayan, alam naman natin na natuyo ang budget ng PhilHealth sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang katotohanan. At ano pong sabi, mga kaibigan, kung hindi daw ito maagapan, ang PhilHealth ay bankrupt hanggang 2022 na lamang. At ang kagandahan po nito ay naayos po ng ating Pangulo, BBM. Kaya po hindi natuloy ang pagka-bankrupt ng PhilHealth dahil naayos po ng ating Pangulong BBM. Pero sa panahon po ni Duterte, doon po na bankrupt ang PhilHealth dahil po sa laganap na katiwalian, no? So, i-ano lang po natin ng kaunti tungkol dyan sa PhilHealth na yan kasi marami pong hindi nakakaalam, no? So, bigyan ko lang kayo ng kaunting information about PhilHealth, no? Okay. Kasi marami pong mga nagpapakalat ng mga fake news, mga kaibigan. So, atin lang pong i-inform kayo tungkol po sa PhilHealth na yan. No? Okay. So, ito po yan. Oh, ito na mga kaibigan, no? Okay. So, about PhilHealth. Ito. So, ito guys, no? So, Duterte legacy po yan, no? Talamak na korupsyon sa PhilHealth. Duterte legacy. Grabing korupsyon sa PhilHealth, mga kaibigan. At ang estimate ay hanggang 2022 na lamang ang PhilHealth dahil sa sobrang korupsyon ng ahensya sa panahon ni Duterte. Yan, mabuti na lang at inayos ng ating Pangulong BBM ang mga programa at problema ng PhilHealth. Kaya naman ngayon ay mas dumoble pa ang mga benepisyo, mga kaibigan, no? So, alam niyo ba, mga kaibigan, no, na sumingaw ang talamak na korupsyon sa PhilHealth nang ibunyag ng ilang tauhan ang sindikato sa ahensya na dahilan ng pagkatuyo ng pondo. Maraming nagulantang na maaring hanggang 2022 na lamang ang PhilHealth dahil sa pagkalugi. Kung hindi masasawata ang korupsyon, tuluyan ang dadapa ang PhilHealth. Bilyong-bilyong piso umano ang nakukurap sa ahensya dahil sa kagagawan ng mga tiwaling opisyal. Kamakalawa lamang, sinabi ng Senado na maaring imbestigahan si Health Secretary Francisco Duque sa katiwalian sa ahensya. Yan. So, si Duque po, mga kaibigan, ang PhilHealth, ang DOH Secretary ni Duterte, no? So, mga kaibigan, tingnan po natin yung article, no? Article. Yan. Para po maintindihan po ninyo, mga kaibigan, kung saan po nag-umpisa, kung sino po talaga ang administrasyon na umubos, no, ng pera ng PhilHealth, no? Yan. So ito po, yan. Ito po, mga kaibigan, no? PhilStar. Dito muna tayo sa PhilStar. Actually, maraming marami akong article, no, na ipapakita sa inyo. Marami tayong ebidensya. Ito, September 3, 2020, no? Sa panahon po ni Duterte, September 3, 2020, Duterte administration. Ang sabi po dito, may bago na namang pinuno daw ang PhilHealth, no? Na ito po ay inappoint ni dating Pangulong Duterte. Siya po ay si Geran, no?
So, ang sabi po nitong si Giran sa kanyang talumpati, mga kaibigan, ang sabi niya na mapagkumbabang sinabi ni Giran na natatakot siya pero hindi naduduwag sa bagong posisyon na ipinagkaloob sa kanya ni Presidente Duterte. No? Gusto raw niya magtagumpay sa bagong hamon, mga kaibigan, no? Sa mga problema nga ng PhilHealth. At sabi niya, mga kaibigan, sabi dito na kapag hindi na raw niya kayang trabaho, ay magpapaalam siya at sasabihin niya sa presidente. Sumadsad ang PhilHealth dahil sa talamak na korupsyon. Naglipana sa ahensya ang mga tiwaling opisyal na nagpasasa sa pera ng mga miyembro. Ngayon lamang nabuking ang modus na humantong sa pagbibitiw ng mga matataas na pinuno. Kabilang sa mga nagbitiw si dating PhilHealth President at Chief Executive Officer Ricardo Morales. So, mga kaibigan, no, ang sabi pa dito, sumisingaw ang talamak na korupsyon sa PhilHealth ng ibunyag ng ilang tauhan ang sindikato sa ahensya na dahilan ng pagkatuyo ng pondo. Maraming nagulantang na maaaring hanggang 2022 na lamang ang PhilHealth dahil sa pagkalugi. So, ibig sabihin nito mga kaibigan, pagpasok ni PBBM noong 2022, ay ganito na po, talamak na po ang problema ng PhilHealth dahil po ito sa Duterte administration. No? Kasalanan po ito ng Duterte administration. Bakit po natuyo ang pondo ng PhilHealth? No? So ito po, kung hindi masasawata ang korupsyon, tuluyan ang dadapa ang PhilHealth. Bilyong-bilyong piso umano ang nakurap sa ahensya dahil sa kagagawa ng mga tiwaling opisyal. Kamakalawa, sinabi ng Senado na maaaring imbestigahan si Health Secretary Francisco Duque sa katiwalian sa ahensya. Ilan sa irregularidad na nasilip sa PhilHealth ay ang overpriced information technology project at ang questionableng pag-release ng pondo sa ilalim ng interim. No? Sasabak na si PhilHealth President Giran sa masalimuot na ahensya. So kita niyo mga kaibigan, 2022 sabi dito sa balita, hanggang 2022 na lang daw ang PhilHealth dahil natuyo ang pondo. So ibig sabihin, pagpasok po ni PBBM, tuyong-tuyo na po ang pondo ng PhilHealth, no? So ito po ang sinasabi dito sa PhilStar. Yan, PhilStar mga kaibigan, no? So hindi po tayo dito nag-iimbento. So ibig sabihin, pagpasok ni PBBM, grabe na po ang korupsyon sa PhilHealth at grabe na po ang problema ng PhilHealth, no? So, ano pang sabi? Hanggang 2022 na lang daw. Pero, hindi naman po nangyari dahil kita nyo naman, maayos ang PhilHealth ngayon at dumoble-doble mga kaibigan ang mga benepisyo na natatanggap ng tao at yung mga coverage ay dumoble at mas dumami yung mga sakit na kino-cover ngayon. So ibig sabihin, naayos po ng ating presidente ang PhilHealth. Ang problema po ng PhilHealth ay naayos ng Marcos administration, di ba? So isa pang article. Okay, dito naman tayo sa isang article. Yan. So, tayo po mga BBM na mga vloggers, pag tayo po ay magsasalita dito, palagi po tayong merong resibo. Ito naman, dito naman tayo sa isa, ABS-CBN naman. Kanina PhilStar yon, ngayon ABS-CBN. Mamaya naman pn.gov naman, no? So, lagi po tayong may resibo. Ang sa amin naman dito mga kaibigan, inilabas ng Senado nitong Martes ang resulta sa naging investigasyon nila sa sinasabing katiwalian sa PhilHealth. 8 kasalukuyan at dating mga opisyal ng PhilHealth ang nangunguna sa listahan ng mga rekomenda ng Senate Committee na kakasuhan ng sari-saring reklamo sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa kanyang sponsorship speech para sa report, binigyang diin ni Senate President Vicente Soto Duterte ang estado ng pondo ngayon ng PhilHealth na dapat sana ay matatag sa gitna ng matinding krisis sa pandemya. Tinukoy ni Soto ang mga nadiskubring maling paggamit ng mahigit na 14 billion para sa interim reimbursement mechanism, kung saan ang dapat na pang COVID-19 cases lang na pondo ay napunta sa iba. No? So, rekomendasyon ni Soto na sampahan ng mga kasong kriminal ang mga sumusunod. Francisco Duque III, Department of Health Secretary, and PhilHealth Board Chair Ricardo Morales. At marami pa mga kaibigan, marami pa yan sila. Sasampahan daw ng kaso. So, panahon po ito ni Duterte, no? Duterte administration. Sabi pa dito, PhilHealth is hemorrhaging because of
inefficient running of the corporation compounded by the corrupt practices inside, ang sabi ni Soto. So malinaw mga kaibigan ha, panahon ni Duterte, grabe, talamak ang korupsyon sa PhilHealth. Yan po ang naabutan ng ating Pangulo noong 2022. Ang talamak na korupsyon ng PhilHealth at ang talamak mga kaibigan na pagkatuyo ng pondo ng PhilHealth. So kitang-kita natin mga kaibigan na eto po mga kaibigan, ang problema pong ito ay nag-umpisa po kay Duterte sa panahon po ng Duterte administration, di ba? So, isang article pa, sabi ko sa inyo maraming article to pero ang kinuha ko ay 3 article lang, no? Isang article pa, dito naman tayo sa pna.gov, yan. So, yan sabi ko sa inyo guys, hindi tayo dito magsasalita ng boka-boka lang, ulaway lang. Meron tayo ditong resibo, no? Hindi tayo katulad sa mga DDS vloggers na pag nagsalita, paninira, puro paninira, pero walang ebidensya. Tayo po dito, meron tayong ebidensya, no? So, eto po, eto naman ang sunod na article. PNA. PNA po, Philippine News Agency, no? So, eto po, mga kaibigan, si Duterte mismo ang nagsabi nito, mga kaibigan, na pinapangako daw po ni Duterte, mga kaibigan, na ito po daw, ay, sabi niya, huwag kayong magkakamali. Nagsabi pa siya, huwag kayong magkakamali. Itong PhilHealth. Sabi ko, yayariin ko kayong lahat. Ganyan po, mga kaibigan. Diyan po magaling si Duterte magbanta. Pero hindi po niya nasolusyonan. Banta-banta lang, puro lang banta-banta, puro lang pananakot, pero hindi po niya nasolusyonan ang problema ng talamak na korupsyon ng PhilHealth. In fact, mga kababayan, hindi nga po niya naalis si Duque na sinasabi po ng mga Senado ay tanggalin na, kailangan ng tanggalin. At nagrally po yung mga medical practitioners natin, tanggalin si Duque, pati ang mga mamamayang Pilipino, pinapatanggal si Duque, pero ayaw tanggalin ni Duterte. Diba? Kasi nga, si Duque po ay kanyang kasangkapan para sa kanyang korupsyon. Diba? At inamin naman po ni Duque na ang nag-utos sa kanya ay si Duterte. No? Si Duterte po ang nag-utos. Inamin yan ni Duque sa Kongreso doon sa hearing. Diba? Yan. Alexander Raurelio, salamat sa napakaliwanag na explanation, ma'am. PBBM lang. Solid forever. Salamat po sa pakikinig. So, sabi pa ni Duterte, mga kaibigan, yung mga inosente naman, wala kayong dapat, tahimik lang kayo at continue. So, yan po mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, nagbanta siya. Kanya daw hahabulin itong mga corrupt, no, ng mga opisyales. Pero ang mga inosente daw, sige, magpatuloy lang daw, no? Pero hindi po nagawa ni Duterte, mga kaibigan, no? So, earlier, resigned PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer Torson Montesquit claimed that around 15 billion of the agency's funds have been alleged pocketed by PhilHealth officials. Kita niyo panahon ni Duterte PhilHealth Acting Senior Vice President Narisa Santiago also admitted that PhilHealth could go bankrupt in 2021 due to the decreased collections and increased payouts for the health expenses of its members, no? So, yun po ang sinasabi nung isa, dahil daw mababankrupt daw dahil ang dami daw mga nabayaran na mga health expenses. Sabi naman nung isa na nag-resign ay merong ibinulsa daw na 15 billion ang mga PhilHealth officials. May korupsyon daw, may ninakaw, no? So, itong korupsyon na to sa PhilHealth ay hindi po ito natugunan ni Duterte at lumala pa nga mga kaibigan Nadagdagan pa, parmali scandal na kung saan inutusan po niya si Duque na ilipat ang funds ng DOH sa PSDBM para mag-procure ng mga face mask, PPE, face shields na mga overpriced. At ito po yun, yung parmali scam na sa oras ng pandemya kung saan nangangamatay ang mga Pilipino at walang makain, gutom na gutom ang mga Pilipino, pero ninakawan pa tayo at iginisa tayo sa sarili nating mantika. Kaya nga yan masasabi ko mga kaibigan, hindi ko makakalimutan ang Duterte administration, the most corrupt administration of all na naranasan ko sa buong buhay ko. Kasi mga kaibigan, ang daming pera. Alam nyo ba, napakaraming pera sa panahon ni Duterte? Guys, nagbenta siya ng 49 tons of gold. Umutang siya ng 7.2 trillion. Mga kaibigan, 7.2 trillion ang utang niya.
At nagbenta siya ng 49 tons of gold at meron pang budget, mga kaibigan, na pagkatapos ganito lang ang nangyari. Ang mga tao, gutom na gutom ang mga Pilipino. Laganap ang gutom sa panahon ni Duterte. Ang mahal ng gasolina, almost umabot 75, 80, 90 pesos. Kung 1 litro ng gasolina, halos hindi ma-afford ng mga Pilipino. Bigas sa panahon ni Duterte, 70 hanggang 100, mga kaibigan, ang presyo ng bigas sa panahon ni Duterte. Hindi niya natupad ang kanyang pinangako na ibababa ang bigas 7 pesos per kilo. Hindi natupad yan ni Duterte. Kaya mga kaibigan, ang daming mga katiwalian, ang daming mga ipinangako si Duterte na binudo lang niya ang mamamayang Pilipino at puro lang mga bubudol ang ginawa niya at hindi naman niya natupad. Kaya nga masasabi ko, this is the worst administration I've ever seen in my entire life. Mag-56 na ako. Ito ang pinaka-worst na administrasyon sa lahat, mga kaibigan. Yun bang pinagnanakawan tayo sa panahon pa ng pandemya? Mga kaibigan, tingnan niyo ang nangyari. Yung tao nila ni Bongo. Diba? Si Christopher Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte from Davao City. Dinala nila yun, ha? From Davao City, dinala yan nila sa Malacanang. Ginawa nilang head ng procurement department, di ba? Ginawa nila, mga kaibigan, para makakonsyaba nila sa kanilang pangungulimbat, para makakonsyaba nila sa kanilang pag-procure ng mga overpriced na mga face masks, mga face shields, mga PPEs at iba pa. At kita nyo anong nangyari kay Christopher Lau. Nakakulong siya ngayon. Nakakulong. Ngayon, sa Marcos administration, nakakulong na siya. Samantalang sa panahon ni Duterte, aba, pangiti-ngiti pa, patawa-tawa pa. Ngayon, sa panahon ni PBBM, nakakulong na siya. Kasi napatunayan talaga ang korupsyon. Pero mga kaibigan, ang dapat doon, ang nakakulong talaga, bukod sa kanya, dapat doon nakakulong si Duterte. Dahil si Duterte ang nag-utos sa kanya. Diba? Si Duterte ang nag-utos kay Duque para ang pera ay i-transfer sa PSDBM, di ba? So, yun mga kaibigan, kitang-kita natin ang korupsyon sa panahon ni Duterte at ang talamak na pagkagutom ng mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Ang talamak, mga kaibigan, na walang kakayanan ni Duterte para pakainin ang taong bayan sa kabila ng lahat na nilockdown niya, lahat ng tao ay nawalan ng mga trabaho. Guys, pinakita ni Duterte ang kanyang pagiging inutil. Dahil sa kanyang pagiging inutil, naglabasan ang mga community pantries. Si Ana Patricia na nagpauso ng community pantries, niredtag pa at sinabi na komunista na NPA. Kasi nga, yung ginawa ni Ana Patricia na pagtulong, mga kaibigan, ito ang naging dahilan para yung iba nating mga kababayan na mga may kaya ay gumaya lahat. Naggawa din ng mga community pantries at talaga namang ang ating mga kababayan na mga nagugutom ay hindi na nagutom. Nakasurvive tayo sa panahon ng pandemya. Hindi dahil sa Duterte administration, hindi dahil sa ayuda, kundi dahil sa mga kababayan natin na tumulong, no? Sandali. Andali guys. Wait. Yan. Nakasurvive tayo sa panahon ng pandemya, hindi dahil kay Duterte, hindi dahil sa ayuda, kundi dahil sa mga kababayan natin na tumulong. Di ba? Kaya tayo nakasurvive. Dahil sa mga paglaganap ng mga community pantries. Dahil, mga kaibigan, sa mga kabutihang loob ng ating mga kababayan, ang mga Filipino ay nakasurvive sa panahon ng pandemya. Mabuti na lang, mga kaibigan, dahil ang mga Filipino ay talagang merong mga bayanihan attitude. Dahil kung hinayaan lang natin ang Duterte administration, lahat tayo, baka ngayon patay na tayong lahat. Dahil inutil po ang Duterte administration, isang inutil na administrasyon na hindi man lang nakatikim ang milyong-milyong mga Pilipino, hindi man lang nakatikim ng ayuda. Alam niyo ba mga kaibigan, yung mga nakakausap ko akala ko ako lang ang hindi nakatikim ng ayuda kahit isang beses sa panahon ni Duterte. Ang dami pala, halos lahat ng nakausap ko, wala daw silang nakukuhang ayuda. Mga guys, wala daw talaga. So, sinasabi nila sa akin, patay nga kami kung aasahan lang si Duterte. Patay talaga. Mabuti na lang may mga community pantries, mabuti na lang may mga kamag-anak na mga frontliner na may mga trabaho, nakakatulong. Pero sabihin mong Duterte administration, wala, as in wala. Sila-sila lang ang nakakatanggap ng mga ayuda. Sila-sila lang. Piling-pili. Hindi katulad ngayon sa panahon ni PBBM, no? Wala nang pero talagang
yung mga nangangailangan nakakatanggapan ng ayuda. Diba? Mga kaibigan, kung tutuusin, kung titingnan natin, dapat nga sa Duterte administration ang may ayuda kasi nilockdown niya eh. Oh, katulad ko, malaki yung tax ko kasi ang sweldo ko malaki. Malaki sweldo ko eh, mga kaibigan eh. Malaki ang tax ko. Pero never ako nakatanggap ng ayuda. Nawalan ako ng trabaho, natenga ako sa bahay, hindi ako makaalis dahil may quarantine, bawal lumabas. Nag-issue pa si Duterte ng yung sinasabi niya na yung mga lalabas daw ay babarilin. O, di ba? Kung hindi ba naman siya inutil, kung hindi ba naman inutil si Duterte, alam pala niyang hindi niya kayang pakainin ang mga Pilipino, dapat hindi niya dapat ni-lockdown, di ba? Eh, napaka-inutil. Napaka-inutil niya, ni-lockdown niya. Paano nga naman makakapaghanap buhay ang mga Pilipino? Ni-lockdown niya. Ito ay obligasyon niya na pakainin ang mga Pilipino sa panahon ng pandemic dahil ni-lockdown niya. Inutil ang gago. Diba? So yan yung mga kaibigan, no? Kaya, wag na po tayong bumoto ng mga pro-China, pro-Duterte, PDP laban, wag po tayong bumoto niyan. Alyansa po tayo, no? Para sa bagong Pilipinas, no? Ayan. Wag po tayong bumoto ng mga maka-Duterte, ng PDP laban, pro-China, no? Yan po mga kaibigan. Alyansa po tayo, straight mga kababayan, straight alyansa para sa bagong Pilipinas. Para po mga kaibigan, hindi makuha ng China ang Palawan at ang West Philippine Sea. Dahil ngayon lang mga kababayan, no? Ang ito pong Palawan ay inaangkin na po ng China. At alam naman po natin si Duterte, kapag gusto ng China, binibigay niya. Diba? Katulad ng ginawa ng China noon. Anong sinabi kay Duterte? Wag niyo nang ayusin ang BRP Sierra Madre. O sunod din si Duterte. Nung sinabi naman ni Xi Jinping na wag kayong wag kayong pumunta dito sa West Philippine Sea. O anong sinabi ni Duterte sa mga Navy? Ay wag na kayong magpatrol diyan. Ay wag na kayong magpadala diyan ng ship. Hayaan nyo na yan. Dito na lang kayo sa sa ibang mga karagatan natin. O ganyan po, sunod-sunuran po mga kaibigan ang Duterte administration sa China. Lahat ng sabihin ni Xi Jinping, lahat ng sabihin ng China, pag sakali mga kaibigan na maupo yung mga yan, mga kaibigan, pag sinabi po ng China, umalis na kayo sa Palawan, amin ang Palawan, ibibigay yan. 101% ibibigay yan mga kaibigan, ang Palawan. No? Pag sinabi na wag na kayo dyan sa West Philippine Sea, amin yan. Ibibigay yan mga kaibigan. Lahat ng gusto ng China, ibibigay ni Duterte. Dahil yan po ang ginawa niya sa kanyang panahon. Lahat ng gusto ng China, ibibigay ni Duterte. At ibibigay yan ng mga senador, ibibigay yan ni Sara Duterte. Kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas, lahat ng gusto ng China, makukuha ng China. Diba? Kaya mga kaibigan, alam nyo na straight tayo. Straight po, vote, alyansa para sa bagong Pilipinas. Huwag na po natin hahayaan na makabalik po, mga kaibigan, ang maka-China, ang maka-pro-Duterte ng mga senador, ng mga walang kwenta, na wala namang alam kundi magsuklay-suklay lang ng kanilang mga balbas, at mga kaibigan, wala naman pong alam sa paggawa ng batas. Diba? Guys, wala namang alam sa paggawa ng batas. Philip Salvador, anong alam niyan? Wala namang alam sa paggawa ng batas. Vic Rodriguez, anong nangyari dyan? Mga kaibigan, alam naman natin, di ba, bakit siya natanggal? Dahil sa mga importation, yung mga ginagawa niya, ng mga desisyon na siya lang, at hindi siya nagkukonsulta sa ating Pangulo. Alam naman natin, yung mga katiwalian, mga kaibigan, di umano yung mga pagbibenta ng mga appointments, kibuloy, rapist. Di ba? Mga kaibigan, yung mga senatorial belt ni Digong, lahat merong mga kaso. Ipe, may kaso din. Estafa. Halos lahat yan mga kaibigan. Sabi ko nga, bago nyo ayusin ang Pilipinas, ayusin nyo muna ang buhay nyo. Ayusin nyo muna yung mga pagsusustento sa inyong mga anak. Yung mga anak nyong iniwan, no? Ayusin nyo muna yan. Ayusin nyo muna ang buhay nyo bago kayo magtangka na ayusin ang Pilipinas. Diba? Si Digong nga lang ayusin mo muna, Digong. Bago ka tumakbo mayor sa Davao, ayusin mo muna yung mga kaso ng EJK. Ayusin mo muna yung sa ICC. Ayusin mo muna yung mga
katiwalian mo, ayusin mo muna yung pamilya mo, yung mga girlfriend mo, ayusin mo muna yung mga problema mo, pati yung mental health mo. Ayusin mo muna, digong. Yung buhay ninyo bago nyo ayusin ang Pilipinas. Diba? Yan mga kaibigan. Ayusin nyo muna ang sarili nyo bago kayo mag-attempt ayusin ang Pilipinas. Katulad na lang ni Sara Duterte. Nagtatangka na tatakbo Pangulo ng Pilipinas, DepEd nga, hindi mo na ayos. Pamilya mo nga hindi mo na ayos. Diba? Pagkatapos, magtatangka ka pa na maging Pangulo ng Pilipinas. DepEd nga, anong ginawa mo? Purong katiwalian. Hello, anong gagawin mo sa Pilipinas? Ang Pilipinas, maraming problema ang Pilipinas, hindi mo kakayanin, Sara Duterte. DepEd nga lang, hindi mo nga kinaya. Pilipinas pa kaya? Diba? Mariosep, ano mangyayari sa atin? Kawawa tayo mga Pilipino. Talagang wala na tayong makakain. Talagang gutom na tayo. At lahat tayo, kapag tayo ay meron tayong mga disgusto sa kanilang mga gusto, papatay na lang tayo isa-isa. Diba? Ang Pangulo nga ng Pilipinas, tsutugihin. Yung First Lady, Speaker of the House, tsutugihin. Tayo pa kaya? Kawawa tayo mga mamamayang Pilipino. Pag naging Pangulo ng Pilipinas, yung Inday Piatos na yan, kawawa tayo, puro korupsyon ang gagawin yan sa Pilipinas. At tayo, kapag tayo magrereklamo, tsugi tayo. At mas lalampasan pa niya ang ginawa ng ama niya na 30,000 na EJK. Diba? Kaya mga kaibigan, no to PDP laban. Alyansa po tayo, vote straight, alyansa para sa bagong Pilipinas. Para mga kaibigan, sa bagong Pilipinas, no? Nakita na natin kung paano mamahala ang mga Duterte. Nakita na natin kung paano mamahala ang mga Duterte na yan. Wala pong pinagbago. Hindi naman po nagbago ang bansa natin sa panahon ng mga Duterte. Hindi naman po nawala ang droga sa panahon ni Duterte. Hindi naman po nagkatrabaho ang mga Pilipino sa panahon ni Duterte. Sa panahon nga dito ni Duterte, walang trabaho lahat ng Pilipino. Sa panahon ni Duterte, lahat ng Pilipino gutom. Sa panahon ni Duterte, namamalimos ang mga drivers natin. Sa panahon ni Duterte, laganap ang mga patayan, EJK, laganap ang rape. Sa panahon ni Duterte, laganap ang mga kasamaan, mga anomalya, Parmali, sa PhilHealth, sa DOH, lahat, pati yung sinasabi niyang build, 119 ang pinangako, ang natupad, 12 lang pagkatapos. Kita niyo, corruption pa. Yung tulay na ginawa ni Duterte, bumagsak. Yung flyover, doon sa Cavite, anong nangyari mga kaibigan? At saka yung pinagawa niyang tulay sa Davao, anong nangyari? Bumagsak. My God, hindi pa natatapos. Puro korupsyon. Samantala nga, mga pinagawa ng ating Pangulo, Marcos Sr., dekada na hanggang ngayon, maayos pa rin. At ang pinapagawa ngayon ng ating Pangulo, BBM, yung kanya, mga kaibigan, yung kanyang proyekto, talagang maayos at talagang hindi tinipid. Pag sinabi mong Duterte, China-made. Pag sinabi mong Duterte, China-made. At pag China-made, kadalasan marupok at kadalasan substandard. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya, no to PDP laban, no to pro-China, no to Duterte. Dito lang tayo, alyansa para sa bagong Pilipinas. Lahat tayo mga kaibigan, vote 12. 12 ba? Straight po tayo. Straight po ang iboboto natin. 12-0. Vote straight, alyansa para sa bagong Pilipinas. Yes, mga kaibigan, bye-bye!